ka-extra, so ngayon is gagawa tayo ng live withdrawal dito sa Solitaire Blitz and Trickshot. So kung wala ka pa lang nitong dalawang app na to, is ilalagay ko na lang ang mga link nila dito sa video description box. So please do subscribe my channel, ka-extra team, and click the notification bell para updated ka pa sa mga susunod kong video. So nag-upload po ako dito ng mga online kitaan, prepaying, apps review, and proof of payout. So puntahan na natin yung dalawang apps. Ipapakita ko sa inyo yung balance ko doon. Para makita nyo na yung balance kasi nilang dalawa is nag-merge na, magkasama na sila. So, kung anong balance sa Trickshot, ganun din sa Solitaire Blitz kasi isa lang din yung wallet nila. So, yun nga pala ka-extra is makikita nyo naman dito sa ating mga videos dito, yung mga tutorial sa kanila. So, punta ka lang dito sa videos, tapos tignan mo lang to, Play Billiards and Earn Unlimited Prepaying app. Yan po yung ating, i-click nyo lang to at ito yung tutorial sa Trickshot. Tapos, dito naman tayo sa Solitaire Blitz. So, dito nyo mapapanood yung tutorial naman dito sa Solitaire Blitz. So, ilalagay ko na lang din sa description box yung mga link na to para madali nyo siyang makikita. So, puntahan na natin yung dalawang apps. So, yun mga ka-extra, dito tayo sa Solitaire Blitz app. So, click na lang natin itong ating points or RAL token. So, click natin itong shop. Tapos makikita nyo is may 1,398 ako na rally token. So, tingnan naman natin yung Trickshot kung same lang sila. So, yan mga ka-extra, dito tayo sa Trickshot. So, click lang natin itong shop. Tapos makikita nyo is may 1,398 din ako dito. Na same lang din naman sa Solitaire Blitz. Kasi kung anong earning mo doon at earning mo dito sa Trickshot ay nag-merge na, nagsasama na sila. So, punta na tayo sa Joyride para makapag-on-site na tayo ng withdrawal. So, andito na tayo sa Joyride at makikita nyo dito na yung ating balance sa Trickshot at Solitaire. So, click lang natin tong withdraw. So, pagka na-click mo yung withdraw, ito yung lalabas. So, dito is ilalagay mo yung RLY o Rally Token address mo galing KuCoin app. Kasi yun yung gamit natin. So, punta tayo sa KuCoin app at kunin natin yung Rally address. So, yun mga ka-extras. Nandito na tayo sa KuCoin app. So, click lang natin tong asset. Tapos, dito sa gantong search, is click lang natin ay Rally Token. Tapos makikita nyo dito is may lumabas na. So, click lang natin tong arrow. Tapos makikita nyo dito sa babae ang deposit. So, click lang natin. Tapos, click lang natin tong ETH. Tapos dito is may makikita na kayong wallet address. So, click lang natin to para makopy. Tapos, balik na tayo sa ating Joyride wallet. So, yun mga ka-extra, nandito na tayo sa Joyride wallet. So, scroll nyo lang siya, tapos makikita nyo itong withdraw na nandito, tapos click nyo lang itong paste, at mapipaste nyo na yung rally token natin, galing sa ating KuCoin app. So, pag nakalagay na yung ating address dito, so click lang natin itong max, tapos dito is makikita mo yung estimated na marireceive natin. So, marireceive natin ay 714 at ang network fee niya ay 794. Kaya ang marireceive lang natin ay 714. So, click lang natin tong confirm. Tapos may magsasend sa atin dun sa ating Gmail at dun sa ating number. So, ilalagay lang natin dito yung mga code. Tapos, click lang natin tong submit. So, yan mga ka-express, nalagay na natin yung mga code. So, click lang natin tong submit. So, makikita nyo withdrawal request submitted. Tapos, click lang natin tong okay. Tapos, wait lang natin silang mapunta dun sa ating KuCoin app. So, punta na tayo dun sa ating KuCoin app mga guys. So, dun na lang natin intayin yung ating rally token. So, yun mga ka-extra, dito tayo sa KuCoin app. So, makikita nyo, nag-notify na sa akin. At naka-receive na tayo ng 630 rally token. So, click lang natin tong asset. So, dito is makikita nyo, yung main ko is may $22. So, punta tayo dito sa main.
makikita nyo yung ating rally token ay may 630 na rally token. Ang value niya is $22. So, ang unang gagawin natin is tong rally token is gagawin natin USDT. So, paano? Punta tayo dito sa transfer muna. Tapos, click natin tong rally token. Tapos, yung ating main account ay dapat yung rally token na natin na nasa main account is ilalagay natin sa trading account para makapag-trade tayo ng rally token papunta sa USDT. So, click lang natin tong all na nandito sa baba. Tapos, click lang natin tong confirm para yung nasa main account natin is mapunta doon sa ating trading account. So, makikita nyo dito is yung main natin ay nag-zero na at click natin tong trading. So, makikita nyo is andito na yung balance natin sa rally token. So, pagkatapos nyan is punta na tayo dito sa home. Tapos, dito is search mo lang ay RLY USDT. So, lalabas na yun dito, RLY USDT. So, click lang natin siya. Tapos, i-click lang natin tong sell. Tapos, i-click lang natin tong all, yung 100% na nandito. So, bago pala natin i-click yun, is mag-click muna tayo dito ng price. So, dito tayo kukuha ng price list dito sa kulay red. Hindi dito sa green. So, i-click natin tong pinaka nasa baba, yung 0.03508. So, click lang natin. Tapos, yun yung mapupunta ditong price. Tapos, click natin tong 100%. Tapos, click natin tong sell rally. So, ilalagay lang natin dito is yung ating trading password. So, yan mga ka-exercise. Makikita nyo, open orders na tayo. So, hintayin lang natin siyang ma-fill para ma-transfer na yung rally token natin sa USDT or mag-trade yung rally token natin sa USDT. So, makikita nyo to, pagka wala na siya dito sa open order, ibig sabihin, tapos na siyang ma-trade to USDT. So, wait na lang natin. So, makikita nyo mga ka-extra is wala na siya dito sa open order. So, punta na tayo dito sa asset natin. So, i-check muna natin kung napunta na sa USDT. So, makikita nyo yung rally token natin is nawala na yung 630 natin at napunta na siya sa USDT. So, pagka ganito nasa USDT na, ay i-click lang natin tong home. Tapos, i-click lang ulit natin tong search bar dito. Tapos, ang ilagay natin ay USDT, XRP to USDT. So, XRP, USDT. So, makikita nyo dito, ito yon. So, i-click lang natin to. Tapos, i-click mo naman tong buy. Kung kanina sell, ngayon naman ay magbabuy tayo ng XRP. So, pagka nakaganto, is i-click na lang natin dito. Sa green naman tayo kukuha ng price list. So, ang pinakamataas nilang bintahan ay ang 34,204. So, ang nasa account sila ngayon ay 0,34,204. So, pwede natin mag-click dito. Tapos, click natin tong 100%. Tapos, click natin tong buy XRP. So, makikita nyo, you have successfully place na daw yung ating order. So, makikita nyo yung open orders natin is nawala na din dito. So, click ulit natin sa asset natin kung nasa XRP na siya. So, makikita nyo dito is nasa XRP na po siya. So, kung makikita nyo dito sa aking bagong video ito, yung kanina kasi ay in-update ko tong app kaya parang nag-iba yung form nung kanilang app ngayon. So, kung bago kayo kumuha ng rally token, kasi papakita ko lang sa inyo dahil nag-iba siya. So, pupunta muna kayo dito sa asset, tapos sa main, tapos dito is makikita nyo to, tong search bar, ito yun mismo. Tapos, i-click mo tong RLY para makuha nyo yung rally contact address. So, pag naglumabas na yan, is i-click nyo lang to. Tapos, i-click nyo lang tong deposit. Tapos, i-click nyo tong Ethereum. Tapos, i-click nyo lang tong copy. Tapos, yun ang ilalagay nyo dun sa
withdraw address. So, ngayon is nasa XRP na tayo. So, pinaliwanag ko lang kasi updated na yung apps nila. Eh, dun sa video ko kasi nung pagkuha ko na Rally Token, eh, hindi pa updated tong app ko. So, ngayon ay nasa trading na siya. So, makikita nyo dito is XRP na siya. So, punta naman tayo ngayon dun sa coins.ph natin para makuha natin yung address ng XRP natin dun. So, ngayon, nandito na tayo sa ating coins.ph. So, makikita nyo yung balance ko ay 0.60. So, scroll lang tayo dito at makikita nyo tong crypto portfolio. So, click lang natin tong view. Tapos, dito, hanapin lang natin yung XRP. Ito. Tapos, dito is, click lang natin tong receive. So, pagka nakaganto na, so, i-click lang natin tong show XRP address. Tapos, i-copy lang natin tong ating wallet address at destination tag. So, ito, para siya makopy, click mo lang to. Yan. Click lang natin. Tapos, balik na tayo sa ating KuCoin app. Mga ka-extra, dito na ulit tayo sa KuCoin app natin. So, i-click lang natin tong XRP natin. Tapos, click lang natin tong transfer. Tapos, ilalagay naman natin ngayon yung trading account natin papunta sa main account natin, yung balance natin doon. So, click lang natin tong all. Tapos, click lang natin tong confirm. Tapos, makita nyo sa ating trading account is nag-zero na yung XRP natin. So, punta na tayo dito sa ating main. Tapos, makikita nyo dito sa ating main is nandito na yung ating XRP. So, pwede na tayo mag-withdraw. So, click lang natin tong withdraw. Tapos dito, isi-click natin tong XRP. Tapos ilalagay lang natin tong wallet address, yung kinapin natin kanina. Tapos pag na-paste nyo na mga ka-extra yung wallet address nyo dito, galing sa coins.ph, is i-click nyo naman tong select network. Tapos XRP ang nakalagay dyan. Tapos yung tag, yun yung destination tag. So ilagay lang ulit natin siya dito. Tapos, i-click lang natin tong max. Tapos, click natin tong withdraw. Tapos, click lang natin tong confirm. Tapos, ilagay lang natin yung trading password natin dito. So, pag nailagay nyo na yun, i-click nyo naman tong send para merong dumating sa inyong verification code. Tapos, ilalagay nyo siya dito. Tapos, yung authentication code nyo, ay ilalagay nyo siya din dito. So, pag fill upan nyo na to, is i-click nyo lang tong confirm. So, yun mga ka-extra, is na-click ko na yung confirm at makikita nyo withdraw successful na tayo. So, wait na lang natin siyang mapunta sa ating mga coins.ph. So, yan mga ka-extra, is your withdraw of 63 ay na-receive na natin. So, makikita nyo dito is you have received 63 XRP. So, i-check na lang natin siya sa ating mga coins.ph kung talagang siya ay pumasok na doon. So, yan mga ka-extra, is nandito na tayo sa coins.ph natin. So, i-click lang natin tong view portfolio. So, makikita nyo dito is ang total crypto balance natin is 1.2. So, click lang natin tong view. Tapos makikita nyo yung XRP natin is andito na yung 63 XRP natin na withdraw natin sa KuCoin. So, click lang natin to para mailagay na natin siya sa PHP. So, click lang natin tong sell. Tapos makikita nyo PHP yun nasa baba. So, click lang natin tong convert all. Tapos makikita nyo dito is yung 63 natin is na-convert papunta sa 1.2. Tapos, click lang natin tong slide to convert. So, makikita nyo, successful na siya. So, back na tayo sa wallet natin. So, makikita nyo, payment received 1.2. Ibig sabihin is, successfully converted na siya. So, makikita nyo dito is nag-zero na yung total crypto balance natin. At back na tayo sa home. At dito nyo makikita yung wallet natin is naging 1.2 na. Na kanina is 0.60. So, ngayon naman is transfer natin itong ating coins.ph na balance. So, punta naman sa ating mga GCash.
So, i-click lang natin to mga ka-extra, itong cash out. Tapos, click lang natin tong GCash. Tapos, ilalagay mo lang dito yung balance na gusto mong kuhanin. At may dapat ay, yung balance na gusto mong kuhanin ay kasama na doon yung transfer fee na 10 piso. So, yan mga ka-extra. Ang i-withdraw natin ay 1,192. Tapos, ang total niya ay 1,202 kasi meron tayong transfer fee na 10. Tapos, click lang natin tong next. Tapos, ilalagay mo lang dito yung GCash account name mo, GCash mobile number. Okay, pwede din naman dito sa recipient mobile number is yung GCash number ng account mo. So, lagay lang natin. So, pag nailagay mo na yung information kailangan nila is i-click mo lang tong next. Tapos, click lang natin tong slide to pay. Tapos, may magsisend ng code dun sa iyong mobile number na ina-register mo dito sa coins.ph. So, yan mga ka-extra, nalagay na natin yung code. So, click lang natin tong submit. Tapos yan, sending 1,202 to GCash InstaPay. Basta tandaan nyo may bawas yun ng 10. So, wait na lang natin siya sa ating GCash. So, punta tayo sa ating GCash. So, yun mga ka-extra, na-receive na natin siya. So, kung makikita nyo, you have received 1192 of GCash from coins.ph. So, ito na yon, nadagdagan na yung balance natin. So, makikita naman natin yung dito sa activity. So, makikita ng cash in from coins.ph 1192. So, yun guys, na-receive na natin yung payout natin sa ating Solitaire Blitz at saka Trick Shot. So, yun lang mga ka-extra. Sana nakahelp itong video tutorial natin para sa mga gusto mag-withdraw sa Solitaire Blitz at saka sa Trick Shot. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do subscribe my channel, ka-extra team, and click the notification bell para updated ka pa sa mga susunod kong video. Salamat!